Una sa lahat, News 5 exclusive. Magkasintang German na nagbabakasyon sa Cebu City, sumakay ng jeep at nabiktima ng laglag barya modus. Sa pool sa video, ang kawatang tumangay sa bag ng biktima. Ang buong detalye kung ganyan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Mga donasyong cash at motorsiklo na binigay ng mga umunoy espiya para sa Maynila at Davao City iniimbestigahan. Communication Secretary J. Ruiz bumuelta sa mga nag-iintriga kaugnay ng umunoy questionableng kontrata niya sa gobyerno. Daan-daang pamilya nawalan ng bahay dahil sa kabi-kabilang sunog. Meron pang namatay. At 3 lugar sa bansa kabilang ang Metro Manila nakaranas ng init na posibleng maka-heat stroke. Ang latest kaugnay ng kalagayan ni Pope Francis, alamin mamaya live. At silipin ang proud Pinoy na miniature jeep. Sa showbiz, GOT7 leader na si JB may mensahe pa sa Pinoy fans. Mahal ko kayo. At ilang miyembro ng K-pop group na ENHYPEN pumasa sa Blink Twice Challenge ng BINI. Iniimbestigahan ang pagbigay ng donasyong pera at motorsiklo ng isang grupo ng Chinese na ang leader ay pinaghihinalang espiya raw. Kabilang sa sisilipin ay ang donasyong natanggap sa Maynila at Davao City at kung may kapalit ba itong iba. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. September 2022 pa kinuha ang larawang ito sa Manila City Hall. All smiles ang Manila City Government sa pamumuno ni Mayor Honey Lacuna. Sa kabilang gilid, naroon ang mga taga Tiao Sing Volunteer Group. Ang kanilang leader, si Wang Yongyi. Turnover ceremony pala ito ng 10 motorsiklo. Donasyon ito ng grupo sa Manila Police District. Bago sa Manila LGU, nag-abot din ng tulong ang mga volunteer sa Department of Education sa Tarlac City noong July 2022. Nag-donate din sila sa mga nasalanta ng Bagyong Carding sa katabing bayan ng La Paz noong Setyembre ng taong yon. Makalipas ang mahigit 2 taon, napabalitang espiya di umano sa ating Philippine Navy si Wang at ang iba pa niyang kasamang inaresto ng NBI nito lang Enero. Kaya naman, kinu-question ngayon ng palasyo ang mga donasyon ng grupo ni Wang sa iba't ibang tanggapan ng gobyerno. As of now, pag-aaralan po natin yan. Kung ito man po ay naging donasyon, in good faith, kailangan po talaga natin malaman dahil hindi naman po masama ang tumanggap ng donasyon. Kabilang din sa sinisilip ay ang mga donasyong natanggap daw noon ng Davao City. Sa panahon po ng pandemya, nabalitaan po din natin na marami po natanggap na ambulance, na mga sasakyan, tama ba, ambulansya, especially Davao City. Parang marami na ibigay ang China sa Davao City sa panahon po ni Mayor Sara at the time. Paglilinaw ng palasyo, wala namang masama sa donasyon. Pero kung may kaakibat itong kakaibang dahilan, yan ang dapat alamin. Ang Manila City Government naman, inaalam kung saan napunta ang mga motor na donasyon sa MPD. Suma total, halos 150,000 piso ang halaga ng 10 motor. Dagdag pa ng LGU, tanging sa turnover lang nagkita sina Mayor Lacuna at Wang at hindi na naulit yon. Mga motor lang din ang natanggap nila at walang perang donasyon. Wala ring sumunod na donasyon, proyekto o pagpupulong. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Nabisong sangko sa mga krimen sa China ang ilan sa mga narestong scam hub workers mula sa ni-raid na kondo sa Pasay City noong nakaraang linggo. Suma total, higit 4 na scam hub workers na ang hawak ng PAOK sa unang 2 buwan pa lang ng taong ito. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Tuliro at nagtatago pa ng kanilang mga mukha ang 13 Chinese na ipinisinta ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC kanina. Nahuli sila sa ni-raid na scam hub sa isang condominium sa Pasay City.
Napag-alaman ding wanted sa iba't ibang krimen sa China ang mga naarestong Chinese gaya ng illegal gambling at fraud. Kasama rin sa mga nadakip ang 3 Chinese na dating POGO workers ng Smart Web Tech sa Pampanga at Lucky South 99 sa Tarlac na nakatakas sa PAOCC raid noong nakaraang taon. Ang isa raw sa kanila, bugaw pa ng mga babaeng Vietnamese. May isa ring taga-torture ng mga POGO worker. Maraming nakatakas dyan eh. So, di ba, nagkaroon pa nga ng, ng storya na paparating pa lang kami from the application of the search warrant, may nag-aalisan na doon sa POGO Hub. So, yun nga, nagulat na lang kami na yung ibang hinahanap namin doon sa mga POGO raids na ginawa namin before, nakita namin dito sa raid na ginawa naman natin sa Pasay. Sa kabuuan, 403 foreign nationals ang nasa kustudiya ng PAOCC. Naaresto sila mula sa 3 major scam hubs sa Parañaque at Pasay mula nung pumasok ang taong 2025. Bukod sa POGO, sangkot sila sa scam gamit ng cryptocurrency, mass spamming, cold crypto wallets at messaging apps. Nakatakda namang iproseso ang kanilang deportation. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pagsuyod ng PAOCC sa mga foreign worker mula sa mga nagsarang POGO Hub matapos ibaba ang total POGO ban sa bansa. Ang problema, marami sa mga Chinese sa bansa ang walang record ng Bureau of Immigration. Pumasok yan nang walang clearance sa bansa nila yung pag-alis nila, tapos wala ring clearance sa pagpasok dito sa atin. Nakikipag-ugnayan na raw ang PAOCC at BI para sa pagkakakinlanlan ng mga naturang dayuhan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Kaka-appoint lang, nahaharap agad sa kontrobersya si bagong Presidential Communications Secretary Jay Ruiz. Bumelta siya sa mga anyay ng iintriga sa umano'y questionableng kontrata ng kanyang media company sa gobyerno. Nasa Frontline na balitang yan si Ria Fernandez. Mismong si Presidential Communications Secretary Jay Ruiz ang nagkumpirma ng pagsibak kay PTV General Manager Toby Nebrida. Pansamantalang pamumunuan ni PTV Chairman at dating Transportation and Communications Secretary Oscar Orbos ang state-run TV network sa harap ng mga umano'y reklamo ng mga empleyado kay Nebrida. Kanina, tila nagpasaring na si Ruiz sa mga anyay nagpapakalat ng intriga sa nangyayaring regodon sa Presidential Communications Office o PCO. Walang personalan, kinakailangan natin gawin dahil kailangan nga ng pagbabago na hindi dapat kasi nangyayari kasi unang-una maraming leakages, maraming intriga. Dapat confidential lahat ng orders, lahat ng papeles dito, we treat it as confidential. Lumabas kasi sa ulat ng news website na politiko ang umano'y pagbabanta ni Nebrida na ilalantad niya mga active government contract ng media company na pagmamay-ari raw ni Ruiz at dating PTV General Manager Ana Puod. Agad namang pinabulaanan ni Nebrida ang akusasyon. Pero sa hiwalay na artikulo ng politiko, nasungkit ng Digital 8 Incorporated ang higit 178 million peso contract para sa produksyon at pagpapalabas ng loto at iba pang palaro ng PCSO. Ang Digital 8 ang sinasabing media company ni Ruiz. Partner di umano sa nasabing kontrata ang Intercontinental Broadcasting Corporation o IBC 13. Nakakuha rin daw ang Digital 8 ng kontrata para sa paglikha at paglagay ng digital promo videos. Nagkakahalaga yan ng halos 28 million pesos. Pero sabi ng PCO, false, inaccurate at misleading ang artikulo ng politiko. Wala raw anumang share sa Digital 8 si Ruiz. Authorized representative lang daw siya nito dahil siya noon ang head of sales and marketing. Binitawan na raw ni Ruiz ang posisyon at agad na napalitan sa pamamagitan ng isang board resolution. Higit 1 buwan ito bago siya ma-appoint sa Malacanang, kaya wala raw conflict of interest. Maski ang IBC 13 pumalag sa issue. Implying that Channel 13 was involved in an anomalous transaction is totally baseless and fake news. We are very transparent and we deplore this very, very fake news. There's no place for it except the garbage dump. Yun nga lang, iba ang impormasyong umabot kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro. Anya, nakatakda ng kumalas sa media company si Ruiz. Wala naman po tayo nakikitang mali doon dahil kailangan din naman po niyang kumita. So ngayon po na kami po ay na-appoint, kailangan po talaga mag-divest kung ang interest po ay may conflict.
Humingi na ang News 5 ng paglilinaw sa PCO pero wala pa itong tugon. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Ngayong unang Lunes ng Fire Prevention Month, kabi-kabilang sulugang sumiklab sa Quezon City, Muntinlupa at sa Cebu. Isang patay habang higit 300 pamilya ang nawala ng bahay. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Pasado alas 9 kaninang umaga nang sumiklab ang malaking apoy sa Barangay UP Campus, Quezon City. Ang mga residente, kanya-kanyang salba ng gamit. Si Noel na ilang appliances at tricycle pampasada lang ang naisalba, may hinala sa pinagmulan ng apoy. Parang may naiwan na sinaing na wala yung may-ari ng bahay. Iniimbestigahan pa yan ng BFP. Halos 7 oras bago naapula ang sunog. Hindi naman bababa sa 200 pamilya ang apektado habang aabot sa 60 bahay ang natupok. Naglalagablab na apoy din ang sumiklab sa sitio Masagana sa Muntinlupa City kaninang madaling araw. Sing taas ng gusali ang apoy na lumamon sa mga bahay. Tumagal ng mahigit 1.5 oras bago ito tuluyang naapula. Nasa 50 pamilya naman ang apektado. Isang residente na may sakit daw sa puso ang nawalan ng malay. Sinugod siya sa ospital pero nasawi rin kalaunan. Nasa 2 milyong piso naman ang halaga ng pinsala. Sa Cebu City, higit 100 bahay sa coastal area ang nasunog kahapon ng madaling araw. Halos 500 individual ang apektado. Ilang residente ang gumamit ng bangka o di kaya ay lumangoy para lumikas. Sumakay na rin ng bangka ang mga bumbero habang binobomba ng tubig ang mga nasusunog na bahay. Naapula ang apoy makalipas ang halos 2 oras. Isang residente ang nalapnos ang braso habang sinasalba ang kanyang bangka. Aabot sa 1.5 million pesos ang halaga ng natupok. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Habang sa Makati, umusok saka nagliyab ang kotseng yan sa northbound lane ng EDSA Magallanes kaninang umaga. Buti na lang at may rumusponde, bit-bit ang fire extinguisher kaya naapula kagad ang apoy. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng pagliyab. Ligtas naman ang driver ng kotse. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Ngayong Fire Prevention Month, may ilang paalala ang Bureau of Fire Protection para makaiwas sa sunog. Una na riyan, bunutin sa saksakan ng appliances kung hindi naman ginagamit o kapag aalis ng bahay. Bantayan ang niluluto sa kalanman yan o electric stove. Maigi ring maglagay ng fire extinguisher o magkabit ng smoke detector sa bahay. Iwasan naman ang paggamit ng sirang electrical appliances dahil pwede ang pagmula ng sunog. Kung magsisindi ng kandila, ilayo ito sa mga bata, alagang hayop o mga kurtina. At panghuli, itapon din ng maayos ang upos ng sigarilyo. Stay safe, mga kapatid. Kabi-kabilang suspensyon ng klase sa Metro Manila kanina dahil po sa matinding init. Pero sabi ng Pag-asa, bukod sa klase ng mga estudyante, dapat din daw suspindihin maging ang mga trabaho. Nasa frontline ng balitang yan si Kari Cator. Mahihiluhin na ang 60 anyos na si Leonila. Ang masaklap pa, maghapon pa siyang nakabilad sa araw bilang dispatcher ng mga jeep sa Philcoa, Quezon City. Kaya ngayong sobrang init, pamaypay at tubig daw ang lagi niyang dala. Sobra, Diyos ko, yung sakit sa balat. Kaya nga nagsusot ako ng ganito ngayon dahil napakainit talaga as in. Tapos ang sakit-sakit sa ulo. Si Maricel naman taong bahay lang pero init na init pa rin. Minsan lumalabas kami para hindi Kasi minsan hindi kaya ng electric pan sobrang init din ang singaw ng electric pan Mula riyan sa pinto, sa kanilang munting tindahan at hanggang dito sa sala na nagsisilbi na ring tulugan, ito ang kabuuan na ng bahay nila Maricel. 6 daw silang nakatira rito. Kaya ang nangyayari kapag tulugan, 3 silang nagsisiksikan dito sa lapag habang may 3 na natutulog sa kama nila sa taas. Wala pa man ang tag-init, nagtala na ang Pag-asa ng matataas na heat index o damang init. Ngayong araw, 3 lugar ang nasa danger level. Pinakamataas ang 46 degrees Celsius sa Science Garden sa Quezon City at sa Clark Airport sa Pampanga. 45 degrees Celsius naman sa Central Luzon State University sa Muñoz, Nueva Ecija. Sa ganitong init, posible na rin ang heat stroke.
Kaya agad sinuspindi ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga paaralan sa Manila, Malabon, Marikina, Las Piñas at Parañaque. Habang kindergarten to senior high school naman sa public schools, ang walang face-to-face classes sa Caloocan. Online na lang muna ang mga klase nila. Pero sa 5 p.m. update ng Pag-asa, tanging ang Dagupan ang nakapagtala ng danger level na heat index ngayong araw na nasa 42 degrees Celsius. Tinatayang tatagal pa yan hanggang bukas. Ayon sa Pag-asa, posibleng lumala pa ang sitwasyon sa mga susunod na araw, senyales daw na papasok na rin ang tag-init. Meron pa tayong kahit papanong nararamdaman na amihan, pero yun nga, since nasa na tayo, unang bugso ng Marso kung saan dito na mas mararamdaman natin yung init at alinsangan, ine-expect pa natin na mas tataas yung ating mga pino-forecast na heat index. Itinutulak na raw ng Pag-asa na maging mandatory ang class suspensions kapag sobrang init. In the past year, I think it was in 2024, maraming naging report ng mga bata na it's either nagkaka-vertigo or nagkaka-nosebleed. Actually, meron din nahimatay. Pati suspensyon ng trabaho, pinag-aaralan din. Kung pwede rin na rin mag-shift to work from home, ganyan, or other alternative para, kumbaga, hindi lang naman din talaga yung mga estudyante yung naapektuhan. Ang Trade Union Congress of the Philippines iginit na walang empleyadong dapat magdusa sa sobrang init na posible pang ikamatay. Nananawagan sila ng heat break at heat stress orientation sa mga kumpanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News 5. Walang preno pa rin sa panliligaw ng mga botante ang mga kandidato sa Bilang Pilipino 2025. Sa gitna naman ng pag-iendorso ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga pambato, nagbabala rin ang Pangulo sa pagkalat ng fake news. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Nagpa-meet and greet sa Taguig ang pambato ng PDP na si Senator Bato de la Rosa. Iginiit niya ang pag-iwas sa iligal na droga, lalo na sa mga kabataan. Kasama niya rito ang kapartido niyang si Philip Salvador. Ang isa pang manok ng PDP na si Attorney Jimmy Bondok sa Laguna naman nangampanya nitong weekend. Isinusulong niya na i-digitize ang proseso ng pagpapasa sa mga batas. Nakasalubong niya naman ang pambato ng administrasyon na si Senator Bong Revilla na nanuyo rin sa Laguna. Sa kampanya niya naman sa Quezon City kanina, nangako si TV host Willie Revillame na tutulungan niya ang lungsod sa kanilang mga proyekto sakaling manalo. Nag-motorcade siya sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Nakasama niya roon si Senator Bongo. Nanindigan si Go na dapat hindi binalik sa National Treasury ang pondo ng PhilHealth. Dapat daw ay ginamit ito para pagandahin ang benepisyong pangkalusugan para sa mga Pinoy. Sa Zamboanga City naman, sinimula ni Luke Espiritu ang kampanya niya sa Mindanao. Dininig niya ang hinaing ng mga residente tungkol sa commercial fishing na nakaapekto na raw sa mga maliliit na mangingisda. Habang si dating Senator Bam Aquino nagtungo sa Cebu City, titiyakin niya raw ang sapat na pondo para mapatupad ang free college law sakaling manalo. Nasa Antipolo Rizal naman si Senator Amy Marcos nitong weekend. Nakipag-zumba siya bilang pakikiisa sa Women's Month. Si Senator Lito Lapid, suportado raw ang suspensyon ng no RFID, no entry policy sa mga tollway. Pag-aaralan daw muna ng Toll Regulatory Board kung paano magkakaroon ng iisang RFID ang lahat ng tollways bago ito ipatupad. Sa kanyang vlog, nagbabala naman si Pangulong Bongbong Marcos sa paglaganap ng fake news. Kakambal ng kampanya ay ang mga intriga at batuhang putik na tinatawag na fake news. Kaliwat kanan na rin yan. Ang bagong Pilipino ay marurunong kumilatis sa tama at maling informasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Showbiz tonight na tayo. It's going down para sa Philos With dahil magka-comeback na ang K-pop girl group na Stacey. Sophisticated, self-esteem. Stay tuned. Stacey.
Inilabas na ang teaser video para sa kanilang upcoming album na may title na S. Sa kanilang teaser, dark at mature ang kanilang concept. Malayo yan sa previous comebacks nila na cutesy at colorful. Ilalabas na ang kanilang album sa March 18, pati na rin ang lead track nito na Bebe. Last February 22 lang na mag-perform ang Stacey sa Waterbomb Manila Quirino Grandstand. Looking forward na agad si GOT7 leader JB na bumalik sa Pilipinas kasunod ng kanyang successful solo concert sa Pasay. Ang kanyang hot at sexy performance kagabi, balikan natin sa report na to. Hot kung hot at overload sa kilig ang performance ni GOT7 leader JB sa kanyang solo concert sa Pasay kagabi. With his heart-stopping vocals and choreography, hindi magkamayaw sa pagsigaw ang agase o fans ng GOT7 mula nang lumabas si JB on stage. Bago ang concert, nakakwentuhan ng News 5 ang Korean idol. Dito niya ibinahagi ang kanyang pagmamahal sa Filipino fans. Filipino fans so loud, and yeah, I was like, whoa, crazy, yeah. Sa kanyang pagbabalik bansa, happy si JB sa mga sumuporta sa kanyang solo album at sa comeback ng GOT7 sa recording scene. Kaya ang message ni JB sa mga Pinoy, 열심히 준비한 공연인 만큼 여러분들한테 굉장히 좋은 기억이 됐으면 좋겠고요. 그리고 25년에는 더 이상 제가 어디 가거나 이럴 필요가 없어요. 그래서 필리핀을 더 많이 올 수 있는 기회가 있었으면 좋겠습니다. 감사합니다. At syempre, hindi natin pinalagpas ang pagkakataong batiin niya tayo in Filipino. Mahal ko kayo. Salamat. Thank you. Mabuhay to my show. More sizzling hot showbiz updates when we return, kaya dyan lang kayo. Susunod, Pope Francis, stable ang kondisyon at wala ng ventilator. Relasyon ng Pilipinas at Amerika hindi raw maapektuhan ng tensyon ni US President Donald Trump at Ukraine President Volodymyr Zelensky. Bus sa Subic nahulog sa bangin at tumama pa sa fire hydrant. At Chloe San Jose, i-release ang kauna-unahang single. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kuha ang video na yan sa National Highway sa Davao City noong linggo. Isang motorsiklo na bundol ng delivery truck. Tumilapon at bumangga sa isa pang truck. Patay ang mag-inang sakay ng motorsiklo. Naaresto ang driver ng delivery truck. Depensa niya, hindi niya napansin ang mag-ina dahil madilim ang kalsada. Naharap siya sa kaukulang reklamo. Nagpahayag ng suporta ang ilang international leaders kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky kasunod ng mainit na sagutan nila ni US President Donald Trump sa White House. Nasa frontline na balitang yan si Ria Fernandez. Mahigit 10 minutong tensyonado sa White House sa Washington, D.C. sa Amerika. Mainit ang naging sagutan ni na US President Donald Trump, US Vice President J.D. Vance, laban kay Ukraine President Volodymyr Zelensky. Nagkasingilan pa nga ng utang na loob kaugnay ng gera ng Ukraine at Russia. Have you said thank you once this entire meeting? Pati si Trump, tila isinumbat ang tulong ng Amerika. They had to use our military. If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. Si Zelensky naman, nanindigan. Gusto rin daw nilang matapos na ang gera. Pero ang Russia ang palagi raw sumusuway. We signed ceasefire, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. Ultimo ang damit na suot ng Ukrainian president, sinita ng isang reporter. Wala raw ba siyang suit?
Sagot ni Zelensky, I will wear costume after this war will finish. ang suot ni Zelensky ay itim na sweatshirt na pangsundalo ang estilo. Sinusuot niya yan sa mga importante niyang meeting bilang simbolo ng pakikisa sa mga sundalo ng Ukraine na nakikipagbakbakan sa gera. Sa huli, tinapos ang pulong at pinaalis ng White House si Zelensky. Matapos ang tensyonadong tagpo, bumuhos ang suporta ng world leaders kay Zelensky. Sina United Kingdom Prime Minister Keir Starmer, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, Canadian Prime Minister Justin Trudeau at marami pang iba. I stand with Vladimir Zelensky and I stand with the people of Ukraine. Si French President Emmanuel Macron naman, nanawagan kina Trump at Zelensky na kumalma. Kamakailan lang, harap-harapang finact-check ni Macron si Trump tungkol pa rin sa Ukraine. Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total efforts. Sa ngayon, nasa London Summit ang presidente ng Ukraine. Naniniwala naman si Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez na hindi maapektuhan ang relasyon ng Pilipinas at Amerika sa ilalim ng Trump administration. Sa kabila yan ng relasyon ng US sa ibang bansa, hirit pa ni Romualdez, kailangan lang lawakan ang pagtingin sa mga ginagawa ni Trump. We have to look at it from that other side of the fence and not simply see one side of it. So again, it's part of what President Trump has been wanting to do to cut the number of people that are killed, which is repeatedly said, and also obviously the kind of financial support that the United States has been giving in this war. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Handa raw si Pangulong Bongbong Marcos na makipagpulong kay US President Donald Trump kung magkataon. Ayon kay Philippine Ambassador to the US si Jose Manuel Romualdez, posibleng mangyari ang pagpupulong sa mga susunod na buwan. Naniniwala raw si Romualdez na hindi maapektuhan ang relasyon ng Pilipinas at Amerika kasunod ng sagutan sa White House ni Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Tiyak daw na mananatili ang foreign military financing ng Amerika sa Pilipinas sa kabila ng ipinatupad na freeze order sa mga foreign financial aid. I think all of that will remain. I am confident that it will. We are hopeful that the succeeding monies that will be made available to us in the next couple of years. Welcome kay Senate President Chis Escudero ang pagboluntaryo ni Senator Coco Pimentel sa pagdadraft ng rules ng impeachment. Ayon kay Escudero, nakita sila ng minority leader at nagpayag daw siya na handa raw siyang gawin ito. Pero ang Rules Committee daw ang na pinamumunuan ni Senator Francis Tolentino ang magre-report nito oras na mag-resume ang sesyon sa Hunyo. Ano man tulong ay tatanggapin namin at makikipag-ugnayan ang aming opisina at ang legal team ng Senado sa kanya kaugnay sa kanyang mga ideya sa rules. Hindi ko kinakaila. Bar top notcher si Coco, tama siya. Isa siya sa kukonting abogado dito sa Senado. Paglilinaw ni Escudero, hindi si Pimentel ang mangunguna sa pag-draft ng rules ng impeachment kundi tutulong lamang. Sabi pa ng Senate President, kinikilala rin daw ni Pimentel na may suporta ng mayorya ang desisyon ni Escudero na sa Hunyo na simula ng pre-trial ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Nananatiling stable ang kondisyon ni Pope Francis habang patuloy na ginagamot sa double pneumonia. Patuloy naman ang pagdarasal ng mga Katoliko para sa Santo Papa. At live mula sa Rome, Italy, nasa frontline ng balitang yan si Gretchen Ho. Gretchen, kamusta ang atmosphere dyan ngayon? Bonasera mula sa city-state ng Vatican, ang pinakamaliit na bansa sa mundo at tahanan ng simbahang Katoliko. Mayaan para sagutin ang tanong mo ay punong-puno ng pag-asa ang mga tao rito dahil sa magandang balita na stable na ang lagay ni Pope Francis at nagdadasal ang lahat na tuluyan siyang gagaling. Pero dito sa akin, Nicola, makikita ninyo ang St. Peter's Basilica, ang pinakamalaking simbahan ng mga Katoliko at official residence ng mga Santo Papa. Sa ngayon, inaantay natin ang medical update pero marami ang nangyari sa kanya nitong weekend. Kaya naman, ito ang official updates on the Pope's health. Pag-asa natin sa Diyos na siyang humihilom, lumapit at humipo at magpagaling kay Pope Francis.
Sa patuloy na pakikipaglaban ni Pope Francis sa double pneumonia, walang tigil ang panalangin ng mga Pilipino sa Roma para sa agarang paggaling ng Santo Papa. Nagsama-sama sa misa ang mga pare at madring Pilipino, pati na rin ang laymen. Nanguna rito si Luis Antonio Cardinal Tagle na isa raw sa mga paboritong kardinal ni Pope Francis. Ang Basilica de Sacro Cuore ang tahanan ng oldest community ng mga Pilipino dito sa Roma. At dito rin sa simbahan kung saan huling nagmisa si Don Bosco, buhay na buhay ang boses, diwa at dasal ng mga Pilipino para sa Santo Papa. Ang isa sa mga Pinoy sa Roma, emosyonal sa misa para sa Santo Papa. He do lots of things. Tayo yung sa lahat ng migrants sa buong mundo, tayo ang mahal na mahal ni Pope Francis. Hindi niya nakakalimutan na batiin ang mga Pilipino. Mahal ka namin, Lolo Kiko. Since very close si Pope Francis sa atin, malungkot, and at the same time hopeful na gumaling siya. Many of our Filipino kababayans are participating in that prayer for him. Nitong weekend, biglang lumubha ang kondisyon ng 88-year-old pontiff na higit 2 linggo nang nasa Gemelli Hospital. Ayon sa Vatican, nakaranas si Pope Francis ng isolated episode ng bronchospasm dahilan ng kanyang pag-uubot, pagsusuka. Kaya agad siyang sumailalim sa non-invasive mechanical ventilator para makahinga ng maayos. Tila dininig naman ang panalangin ng mga Katoliko. Ngayong umaga, sabi ng mga doktor, itinigil na ang mechanical ventilation. Stable na si Pope, bagamat patuloy pa rin siyang minomonitor. At patuloy rin ang pagdarasal na muling masilayan ang Santo Papa sa bintana ng Vatican. Kung mapapansin nyo dito sa daang ito, napakaraming taong dumadaan. Ayan yung mga pilgrims na nandito para dumaan at para magpunta sa St. Peter's Basilica. Jubilee year din kasi ngayon, kaya napakaraming tao. Ang pakay ng iba ay dumaan doon sa Holy Door ng St. Peter's Basilica. Pero marami rin dito ang nagpupunta para ipagdasal ang Santo Papa. Mamaya magkakaroon ng rosaryo, gabi-gabi nangyayari yan. At hindi lang ang mga tao rito, kundi mga Pilipino mismo ang nagpupunta para ipagdasal ang Santo Papa. To say, Gretch, no, parang, kasi di ba nagkakaroon ng pagkakataon noong malakas pa ang Santo Papa na siya mismo yung nagmimisa dyan. So even if hindi siya nakakapagmisa, safe to say, hindi nababawasan yung dami ng mga pilgrims o baka nga mas nadagdagan pa, no, dahil gustong ipagdasal ang Santo Papa dyan mismo sa Vatican. May ang kwento sa atin ng mga tao rito, talagang marami ang tao ngayon na dahil nga Jubilee year. So, yung Jubilee year, every 25 years yan. At every 25 years, doon nila binubuksan yung mga holy doors na dadaanan mo. So, pilgrimage talaga ang punta nung iba rito. At speaking of the Pope Francis being unable to do his duties, unfortunately, hindi siya makakapagmisa sa simula ng Kwaresma sa darating na Miyerkules. So, magsisimula na yan, Ash Wednesday. Yun nga lang, syempre meron namang humahalili sa kanya na kanyang mga kardinal, pero yun nga yung malungkot na balita, merong mga bagay na hindi niya kayang gawin. Pero nababalitaan natin dito, Mayan, mula sa Vatican News, ay kahit doon sa kanyang papal apartment sa Gemelli, patuloy pa rin nagbabasa ng balita si Pope Francis, gumagawa ng trabaho, tumatanggap ng mga bisita. So, kanina nakausap din natin yung Pinoy na waiter sa Gemelli Hospital. Ang kwento sa atin, may mga madre na dumalaw kay Pope Francis. Sabi ko nga magandang simbolo yan. Kasi ibig sabihin ko, tumatanggap siya ng tao sa kanyang kwarto, medyo mas okay yung kanyang lagay. Yun nga lang ang kwento sa atin, Mayan, minsan okay siya, minsan hindi. So, patuloy nating binabantayan, kaya naman hindi pa rin tinatanggal yung critical na kondisyon ng Santo Papa. Interesting din, Gretchen, syempre yung Filipino community dyan. Alam mo naman tayo mga Pinoy, no? Mahal na mahal yung Santo Papa, talagang yung reverence natin dyan. Kamusta yung mood ng mga Pinoy dyan? Mixed emotion. Siyempre yung iba emotional. Meron tayong na-meet kahapon na fan ni Pope Francis. Na-meet niya, nahawakan yung kamay. Talagang maiiyak siya nung kinausap ko siya. Ang sabi niya, paborito daw tayo mga Pinoy ni Pope Francis dahil daw dinadala natin yung mga tao pabalik ng simbahan. Kung makikita mo yung mga simbahan sa buong mundo, madalas Pilipino yung nandyan.
Pero ang kwento sa atin when it comes to encounters with the Pope ay taong-tao si Pope Francis. Hindi mo mararamdaman na espesyal siya. Meron din tayong nakausap, nagtatrabahong Pilipina dito sa Vatican. Ang sabi niya ay parang ang pagkaka-explain niya ay parang si Cardinal Tagle na buong-buo yung atensyon na ibibigay sa iyo pagkaharap mo si Pope Francis. Kaya talagang yun nga, patuloy pa rin ang pagdadasal, patuloy pa rin ang mga misa at pagrorosaryo ng Filipino community. Hindi man sila makadalo dito kasi marami sa kanila ang busy, sumasama naman sila dun sa Zoom prayer gabi-gabi ng mga Filipino community dito sa Rome. Gretchen, the whole world has been getting these medical updates from the Vatican. Pero can you help us wade through the jargon and tell us how significant talaga yung mga pangyayari ng weekend sa Santo Papa? Kasi parang it's hard to wade through the jargon eh. How bad was it over the weekend? Ed, malaking bagay na natanggal na siya dun sa non-invasive mechanical ventilator at nandun na siya sa supplemental high-flow oxygenation. Nagtanong tayo sa doktor kanina kung anong ibig sabihin nun, kung talagang okay na siya. Ang sabi niya, malaking bagay na nawala yung ventilator. Pero yung oxygenation, yan ang tutulong sa Santo Papa na mag-recuperate mula dito sa kanyang double pneumonia. Kung matatandaan, noong February 14, ang kanyang unang diagnosis ay bronchitis. So yung bronchitis, matagal na siya nagkakaroon yan, 2023 pa. Pero yung double pneumonia, na-diagnose yan February 18. Ang kwento-kwento sa atin dito, 2 weeks na pala siyang may bronchitis bago siya na-confine. Tapos noong Feb 18 yan na nga, na-diagnose na siya. Ilang araw na siyang critical condition. Sa ngayon, critical condition pa rin siya. Pero itong nangyari sa kanya nung weekend, nagkaroon siya ng bronchospasm. Ibig sabihin, kapag namamaga yung yung doon sa bronchial area, talaga nagko-contract yung muscle. Kaya ganon yung nangyari. Pero yun nga, siya nagkaroon ng coughing fit at nag-inhale siya through vomit. Sabi naman sa atin ngayon, walang significant risk gotten from what happened to him over the weekend. Pero hindi pa nila tinatanggal sa delikado yung lagay ng Santo Papa dahil na rin sa kanyang edad na 88 years old at pati na rin sa comorbidities and long history of health issues ni Pope Francis. Significant, I suppose, na tinanggal na siya sa mechanical ventilator kasi a ventilator is a machine that helps a person breathe when he is unable to breathe by himself. Tama yun. Pero itong high-flow oxygenation, hindi naman ibig sabihin na magiging dependent siya doon. So inaantay pa rin nila yung kumbaga ang kwento lang sa atin, huwag tayong magpapanik na maaaring dependent na siya forever na siya may oxygen. Ito lang naman ay para tumulong sa kanya magpalakas. Yun nga lang, dahil nga sa kanyang edad, hindi siya lumalakas kaagad. So dapat kasi pag medyo okay na yung pneumonia, palakas na ng palakas yung katawan. So, sa naririnig natin dito, medyo mahina pa ang Santo Papa. Kaya naman, yun din, yung konting disparity sa nire-release ng Vatican News na sinasabi ito ay siya ay in good humor, in good spirit, nakakatanggap siya ng mga tao. Pero naririnig natin din, medyo mahina yung kanyang katawan. So let's continue to hope and to pray for the Pope Francis as he fights through his double pneumonia. All right, maraming salamat sa iyo, Gretchen Ho, live mula sa Vatican City. In her singer era na ang girlfriend ni Olympic gold medalist Carlos Yulo na si Chloe San Jose. Sa kanyang social media accounts, ibinahagi ni Chloe ang teaser video para sa kanyang kauna-unahang single. I-release na yan sa March 7. Bago yan, ilang beses nang nag-perform si Chloe sa musical variety show na ASAP. At kahit hindi pa man siya sikat noon, nagko-cover na rin si Chloe ng ilang kanta sa kanyang YouTube channel. Way to go, Chloe! Susunod, bus na paatras ang takbo matapos mawala ng kontrol, nahulog sa bangin. At German couple na biktima ng laglag barya modus sa jeep sa Cebu. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight.
Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Masdan na lalaki naglalakad sa Maharlika Highway sa San Pablo City, Laguna hanggang sa biglasang nasalpok ng nadisgrasyang SUV. Isinugod sa ospital ang biktima pero namatay din. Base sa investigasyon, nakatulog ang driver. Nasa kustudiya na siya ng San Pablo Police. Sugatan ng 4 na pasahero ng isang bus na nahulog sa bangin sa Subic Bay Freeport Zone. Papunta sana sa isang water park ang bus nang mawalan ito ng kontrol. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Paatras andar namin. Umiiyak at sumisigaw ang mga sakay ng bus na ito habang binabagtas ang bahagi ng Subic Bay Freeport Zone. Paatras kasing bumulusok ang bus hanggang sa nahulog na ito sa bangin. Ang sumunod na eksena, isa-isa nang inilabas ng bus ang mga pasahero mula sa likurang bintana. Parang umuulan dahil natamaan pala ng bus ang isang fire hydrant kaya sumirit ang tubig. Sa kuha ng dashcam ng isang motorista, kita ang pagbulwak ng tubig nang maatrasan ng bus ang fire hydrant. Ayon sa report, papuntang Ocean Adventure ang bus nang mawalan di umano ng kontrol ang driver sa pakurbang bahagi ng kalsada. 4 na pasahero ang lubhang nasugatan at dinala na sa pagamutan. Patuloy pa ang investigasyon sa aksidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Hassle ang kinahantungan ng bakasyon ng magkasintahang German sa Cebu matapos silang manakawan ng mga mahalagang gamit. Ang modus ng mga sumalakay na kawatan, laglag barya. Nasa Frontline ng balitang yan si News 5 Visayas correspondent John Aroa, exclusive. Sa kuhang ito ng CCTV sa Barangay Basak sa Nicolas, Cebu City kaninang umaga, makikita ang pagpara ng isang jeep sa harap ng beauty salon. Bumaba mula rito ang isang lalaking may dalang bag. Ang lalaki sa video ang itinuturong ng biktima sa magkasintahang German national. Nagpasaklulo ang dalawa matapos mawala ang kanilang bag na may lamang passport, credit card, cash at iba pang dokumento. Ayon sa mga biktima, may nalaglag na barya mula sa isang lalaki sa loob ng sinasakyan nilang jeep. Inutusan daw silang pulutin ang mga barya. Pero napansin nila ang katabi nilang isa pang lalaki na tila malikot din daw. Nang bumaba ang katabi, sa kanila napansing nawawala ang kanilang gamit. Some coins were falling down and yes, oh no, there should be one more coin and so on. And so we looked and that was the moment he took the bag back. Ito raw ang unang beses na nagpunta sila sa Cebu. Pero imbis na magbakasyon, kalbaryo ang sinapit nila sa kamay ng magnanakaw. I think it's like first time was a bit shock. It's like, yeah, a bit scared, but I think it's getting better so because there are so many nice people around. Pinaghahanap na ng mga pulis ang nagnakaw sa mga biktima. Nakikipag-ugnayan na ang magkasintahang dayuhan sa German Embassy para tulungan silang maproseso ang mga dokumento. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5 Visayas. Mark your calendar sa Philo Peabodys. Magko-concert sa bansa ang 6-time Grammy awardee na Black Eyed Peas. Mapapanood ang kanilang electrifying performance sa MOA Arena sa Pasay City. Gaganapin ang kanilang concert sa August 27. Sa March 15 naman ang ticket sale starting at 12 p.m. Ito ang kanilang first live performance sa bansa mula nang huli silang bumisita last 2011. Unang concert din nila ito na hindi kasama ang former member na si Fergie matapos siyang umalis last 2018. Ilan sa greatest hits ng grupo ang Where Is the Love, Boom Boom Pow at I Got a Feeling. Abangan, miniature jeep na gawang Pinoy nakarating na sa ibang bansa.
At K-pop boy band na ENHYPEN, naka-dance collab ang Nation's girl group na BINI. Tuloy-tuloy balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kumasa ang K-pop boy band na ENHYPEN sa Blink Twice a Dance Challenge ng BINI. Nakakolab ni na BINI Colette, Maloy and Sheena. Ang ENHYPEN members na sina Jake at Junghoon. Game na game naman silang naki-Blink Twice kasama ang ating nation's girl group. Nitong Sabado lang na mag-concert ang ENHYPEN sa Philippine Sports Stadium sa Bocaue, Bulacan. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Jenny Alipon. Happy Monday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong Good Night, proudly Pinoy made ang tampok natin ngayong gabi. Ang hari ng kalsada may miniature sa Marikina. Sa tindi, kuhang-kuha ang forma ng jeep. Gawa yan sa Sintra board at may pailaw pa. Gawa yan ng isang taga Marikina. Ayon sa uploader, may nagpagawa sa kanya ng toy jeep bilang pagpupugay sa amang jeepney driver. Nasa Czech Republic na raw ang jeep na yan. Malapit din sa puso ng artist ng jeep dahil ang tatay niya ang isang tsuper at mekaniko. Dapat may nakalagay rin Saraw? Bari lang sa umaga. Ay, oo nga. Oh my God. Cute, oo nga. Oo nga naman, no? Para kumpleto. Oo, tsaka yung God knows who does not pay. Tsaka yung misis sa tabi na kumukuha nung... Pinapansin tayo ni So tayong nuknukan nito ni Wallace. Bilisan mo na, mag-extra ka na. Pumasak ka na tayo dito. Dapat may kabayo dun sa hood. Isa pa. Doktor, yun. Yung di ba yung asawa usually konduktor? Tulungan niyo. Kahera yun. Yan po ang 45. Tang na loob, mag-extra ka na daw. Yan po ang 45 pag-imays headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.